I have a vascular necrosis. Ang revelasyon ni Angelica Panganiban sa kanyang YouTube channel. Kaya grabe pala ang pinagdaanang sakit ng aktres sa hips na nag-umpisa nung nagbuntis siya nasa ika-6 months ng kanyang pregnancy. Hanggang nagtanong-tanong siya tungkol dito na ang sabi ay part yun ng kanyang pagbubuntis. Hanggang nawalan siya ng time na maramdaman yung sakit. Hanggang nakapanganak siya pero sumasakit pa rin. At tumindi ito nung sinubukan niyang mag-workout na akala naman niya ay kulang sa stretching. Hanggang nagbakasyon daw sila sa Palawan ng mga kaibigan niya, nila Glyza de Castro, at umatake ang matinding sakit at hindi siya makalakad. Kaya pagkagaling daw doon ay dumiritso na sila sa hospital at nagpa-ultrasound. May nakita raw na may liquid sa may singit at doon siya na-advise na mag-therapy. Hindi siya pwedeng uminom ng mga gamot dahil nagpapadili pa siya. At tiyaga niya ang therapy for 2 months at nakatulong daw pero sumakit ulit. Hanggang tinuloy niya raw ang workout niya everyday. Hanggang sumakit ulit at doon na siya nagpa-MRI at na-discovering meron siyang avascular necrosis. So, nagpa-RMI ako. At lumabas yung result ko na mayroon pala akong avascular necrosis. So, avascular necrosis is bone death. Namatay na yung mga bones ko sa aking balakang, kaya pala hirap na akong maglakad. Kaya yung mobility ko ay hindi masusolusyonan. Kahit paanong gawin kong straighten. So, ayun, hindi na siya masusolusyonan. Pagbabahagi niya habang naka-bed rest. I'm staying positive. Dahil sabi nila, mas madaling makagaling ang mind. Kaya iniisip ko na magaling na ako. At matapos na ang kalbaryo dahil finally na pinupoint namin kung ano talaga ang sakit ko. So minsan, I just can't believe na at the age of 37, nagkaroon ako ng bone death. There's something dead inside me. I am hoping na mabilis din ang recovery ko at hopefully makapagtrabaho na ako next year. Sabi pa niya, nakakatawa na. Sa huli ay sinabi niyang sa mga nakakaramdam ng physical pain, aniya dapat ay maging malakas para sa mga taong umaasa sa kanila.